Kapag may nawala, may kapalit. Kapag may umalis, may babalik. Kayong mga kahapitot, naniniwala ba kayo sa thought na yun? Do you believe in blessing in disguise? Life is benediction. What is your answer? Kapag may nawala, may kapalit na mas higit. This thought is inspired from isang kahapitot natin. Shoutout sa'yo, Miss G. Vergara. Thank you for the appreciation sa aking mga hapitot. So, sabi mo sa akin, gawan kita ng hapitot tungkol doon sa kapag may nawala, may babalik. Yan. So, yung point of view ng marami, ganun lagi kapag ka meron silang na-experience na hindi maganda, then I don't know, motivation sa sarili, or yung isa ba naman na-figure out after ng panahon, meron silang nakita na mas maganda, appreciation naman. So kapag may nawala, may kapalit. So what if walang dumating? Tuloy ka pa rin ba sa paniniwala mo na yon? So, sometimes kasi kapag ka meron tayong mga disappointment or struggled in life, hindi natin nakikita that is a blessing. Somehow, pwedeng ginawa siya or nangyari sa dahil merong mas magandang plano sa'yo si God. From your testimony, totoo yon. Kaya ang tanong ko sa'yo, if you believe in blessing in disguise. So, ang tawag ko dyan is blessing in disguise. Marami kasi sa atin, ito para ma-inspire na rin iba nating mga kahapitot. Lahat tayo nakaka-experience ng mga challenges, problema sa buhay, or loss of someone, or something na sobrang nakakapagpalungkot sa atin, nakakapagpa-disappoint sa atin. Kaibigan, kapag nangyari po sa inyo yan, huwag nyong isipin na kayo ang pinaka-kawawa. Marami kasing nangyayari na hindi sa mukhang pabor sa atin, pero after ng mga paglipas ng panahon, saan mo marirealize, katulad niya na sinabi ni G, na nagkaroon siya ng problem, tapos suffer down siya noon, doon kami nagkamit, then ngayon, na-meet ko siya, ayun, kapag may nawala, may kapalit na mas higit. So, nangyayari po ang isang bagay na hindi pumapabor sa atin, kasi yung gusto natin is, hindi pala yun yung gustong ibigay sa'yo ni God. Sometimes nga, katulad na sinabi ni Jay, mas higit. Sa yung plano mo, mas malaki pa pala yung ibibigay niya. Kumbaga, nadudun ka sa plano mo, may nangyayaring hindi maganda, makakaroon ka ng pag-iisip na baka hindi para sa akin. Everything happens for a reason. Sa aking experience, ganun din. Kapag ako nakakaroon ng experience ng disappointment with other people, ibig sabihin nun, hindi siya yung para sa akin. Kung ako ay merong hindi naging umayon doon sa plano ko sa isang ginagawa ko, ibig sabihin nun, meron pang gustong iparealize sa akin si God. So, if you have the faith, makikita mo po yun. So, ang tawag ko doon is blessing in disguise. For example, bigla akong nasiraan ng sasakyan. Okay? Tapos, nung nasiraan ako ng sasakyan, ang usually talaga nating is talagang mababad trip ka kasi hassle yon. But, if you believe in blessing in disguise, ang nakikita ko agad is, buti na lang, ganito ang nangyari, or hindi ako sa highway inabot na sumabog yung gulong ko. So, kung sa highway ako inabot na sumabog yung gulong ko, baka aksidente or malala pa ang aking abutin. So, blessing in disguise. Like for example naman, sa isang trabaho mo, so sa isang trabaho mo, may pangyayari na hindi maganda, naging issue. So, dahil doon sa issue na yon, nagkaroon ka ng disappointment. And yung disappointment na yon, ang nakapagbigay sa'yo ng decision, nakapag-decide ka, to transfer, to quit, to resign. Then, bigla na lang may darating ng mga opportunities na makikita mo, kapag pala may nawala, may darating na mas higit. If you believe in faith, yan po ang nangyari talaga sa atin. Experience ko na rin po yan. And every problem, kapag nalusutan mo and kumapit ka sa Kanya, naniwala ka sa Kanya, sigurado ko, ibibigay yan sa atin. Now, if your blessings na hinihingi ay problema muna ang ipinakita sa'yo. Sabi nga doon sa kanta, what if the blessings comes in raindrops? What if problema ang binigay sa'yo?
tutuloy ka pa rin ba? If yung hinihingi mo ay parang hindi naman dumadating haba na ng panahon. Kaya yung hindi ba ibinibigay kasi may pine-prepare ka sa atin si God. And some area, marirealize mo po yan, for sure may na-realize ka rin na ganito. Dahil doon sa experience mo, may learnings doon eh. And coming from that learnings, kapag nakuha mo yung learnings na yon, sigurado ako mabibit-bit mo yung learnings na yon doon sa problema, doon sa bago mong ginagalawan ngayon na environment. And you are happy na yan na yung binigay sa'yo. So, alagaan mo na lang. And yung learnings mo from your previous job, make sure na dala-dala mo siya dyan para magtuloy-tuloy siya. Now, kung sa tingin mo ay may nangyayaring uling problema, ganun lang assessment. Everything happens for a reason. Diba? Blessing in disguise. Meron lang pinaparealize si God. Huwag tayong mabattery, huwag tayong magalit sa kapwa natin. And sa kabaliktaran, dapat magpasalamat pa tayo. Dahil doon sa mga experience na yon, doon tayo nakakuha ng mga aral na kung saan nagbe-benefits tayo sa ngayon. What if your blessings comes in raindrops? Faith lang po ang kailangan. Maniwala po kayo na kapag may nawala, may kapalit. At kapag merong kapalit, mas higit. Kapag winork out natin, lalo pa siyang lalago. Just have faith and believe that every challenges, every problem, lahat na lang ng problema sa mundo is a blessing in disguise. So mga kahapitot, yan lang po para do sa aking isang kaibigan dyan sa mahabang parang na sobra akong natuwa kasi nabanggit niya bigla yung mga happy thoughts.